Isang nakakagulat na revelasyon ang yumanig sa buong bansa matapos umamin ni dating Sekretary Boying Rimulya ang matagal nang hinalang sa bata nila ni Pangulong Kuting Jr. sa ilang katiwalian sa gobyerno. Sa isang video na ilabas ilang oras bago umano siya pumanaw, buong tapang niyang isinapubliko ang mga tagong kasunduan nila ng Pangulo ukol sa maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan at pamumulitika sa ilang investigasyon. Ayon kay Rimulya, matagal na raw siyang kinokonsensya at nais niyang linisin ang kanyang pangalan bago siya tuluyang mamaalam. Inilahad niyang ginamit ang ilang ahensya ng pamahalaan para pagtakpan ang mga iligal na transaksyon at supilin ang mga tumututol sa administrasyon. Ibinunyag din ang di umano'y pakikialam ni Kuting Jr. sa ilang desisyon ng korte para maprotektahan ang mga kaalyado nito. Samantala, mabilis namang kumalat sa social media ang video ng pag-amin ni Rimulya at umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Ilang mambabatas at grupo ng civic society ang nananawagan na agad imbisigahan ang mga binunyag niya. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang Malacanang ukol sa isyu, ngunit inaasahang maglalabas ng pahayag ang palasyo sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pakakatutupan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa Tunay na Boses ng Masa. Sabi ng ating mga kababayan. Alright, so alam nyo, yes, sabi ni Nova Kalinog, sana pumuti na rin yung mata nila. Kasi kaya nanggagaling yung sinabi ng ni Clarissa Taratara, yung kanilang spokes ng mga aning-aning. Kasi nga patungkol dito sa bagong political ads ni Amy Marcos na itinaas ni Inday Sara ang kanyang kamay dahil sabi itim, itama ang mga mali. Pero nakakaloka, no? Nabanggit ko na yung sinabi ko, yung point ko patungkol dyan kay Inday Sara. Sabi ko nga kung ano yung strategy niya yon. Pero ako, never again. Yes. At ang puting ahas, mga palangga, sabi ni Rainbow. So kahapon, nagsalita si Amy Marcos na kesyo, okay? Ayan, na kesyo, naliligaw na ng landas yung kanyang kapatid. Bago muna yung kaso-kaso nila daw kay Harry Roque tsaka sa akin, doon muna tayo sa binanggit ni Amy Marcos na naku, sabi niya yung the same F story na napapaligiran ng masasamang espiritu yung kanyang kapatid at naliligaw ng landas kaya itatama niya yung itim, yung mga ganyan, itatama niya yung mali. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, at the end of the day, it's your vote. Okay? Kahit sino man ang itaas ni Inday Sara, alam ko strategically, magbe-benefit sa kanyang impeachment yon. Pero my question sa inyo, ilan ba, hindi naman lahat ng, we have to be realistic, darling, no? Hindi naman makakapasok lahat ang ating mga kandidato. Yung 12 o 10, ganyan, hindi yan lahat, hindi ako pessimistic, but I am being real. Hindi yan makakapasok. So, kumbaga, kung bibigyan nyo ng boto, okay? Kung bibigyan nyo ng boto itong si Amy Marcos dahil lang, political, uso naman yung political butterfly, dahil sa mga dramatization niya at I don't know kung anong strategy alam ko yung strategy ni Inday. But sabi ko nga, anong gusto nyo ang makakapasok? Si Attorney Vic Rodriguez, number 56, o si Amy Marcos? O si Congressman Marcoleta? O kung si Jimmy Bondo? O kung sino pa yung mga, ang ating mga kandidato? Tama na, sabi nga nang nag-comment kanina, never again to Marcos. Alright? Tama na, sobra na. Sabi ni Lian, I stay with Tatay, okay? Tatay PRRD's
ano yon, senatorial endorsement. Alright. So, actually, yung mga nagtatanong tungkol sa Dayaan Online, matagal na namin na pinag-usapan yan ni Attorney Glenn. Pero abangan nyo po ha yung interview namin ni Attorney Glenn. Huwag muna kayong bumoto. You still have time. Sasagutin niya yan dahil hindi lang nagkasundo yung aming mga schedule. Pero ako, never again to Amy Marcos. Never again. I-prioritize nyo yung inyong bobotohing what? Ang inyong ibobotong favorite na sa tingin ninyo, o hindi favorite, sa tingin ninyo na makakatulong, hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi makakatulong sa Pilipino. Kasi kung titignan mo, si Amy, hindi naman siya nakakatulong sa Pilipino. Puro siya hanash, puro siya drama. Alam pala niya na naliligaw ng landas yung kanyang kapatid. Diba? Alam niya na naliligaw ng landas, ay naku, nadadamay doon yung kapatid niya, napapaligiran ng mga masasamang damo, espiritu. So, isa lang ang ibig sabihin niya, na ang kapatid niya ay inutil. Ang kapatid niya hindi karapat-dapat na mamuno pa dahil alam pala niya na napapaligiran ng mga judgemon o kung ano pa man. Bakit hindi siya mag-akto? Mag-file siya ng impeachment, mag-initiate siya, magsabi siya na ang kapatid niya ay addictus benedictus at puting-puti, puting-puti, puting t-shirt, right? Katibinag ang tinitira. Puting white powdery substance, puting powdery substance ang tinitira, kaya ang mga kababayan natin ay pumuti na. Hindi siya sincere. Okay? Hindi lang natin pwede dahil ito ay strategically makakatulong sa impeachment ni Inday Sara. Ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas, okay, gumawa ng batas o mag-repeal ng mga batas para sa ikabubuti ng Pilipino. Hindi lang to personal natin. Okay? Hindi lang personal natin. So, dahil nakikita natin na ito ay makakatulong, this is number games. So, I get that, darling. Naiintindihan natin yan. Pero hindi lang matanggap. Ako, sabi ko nga, this is the objective at ang tawag dito, yung perspective ng isang taong hindi politiko na hindi nababayaran na kahit 5. Alright? Kaya ako, never again, hindi kasi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na sasabihin sa aking mga palangga na okay, pagbigyan na lang natin siya kasi itinaas naman, iniinday yung kanyang kamay, ganyan-ganyan, basta strategically kakilala. Iba-iba tayo, pero this is my stand. Never again sa itim dahil kung totoong si Amy Marcos ay dun sa kanyang, what do you call it, yung kanyang campaign chuba-chuchu na itatama natin ang mali. Ganyan. Kailan mo ba tatama ang mali? Kailangan mo pa antayin ng eleksyon? Dahil eleksyon, kailangan iboto mo muna siya para itama ang mali? Kadyutahan yan. Itama niya ang mali ngayon. Isigaw niya sa buong mundo na ang kapatid niya ay addictus benedictus, sumisingot ng pulburon, pati yung kanyang sister-in-law na kidnapper, lahat sila dyan, si Satanas nakasabwat. Yaan ang kailangan ng Pilipino. Hindi natin kailangan mag-antay ng eleksyon para sabihin na, kasi makakatulong naman yan, chuchuchucho. That's BS. So every time na lang mag-eleksyon, iboto natin si Pedro, si Juan. Kasi, ano yan makakatulong dun sa kampanya natin. Then that is what? Vested interest. Personal. Not for the people. I am for the people. Okay? Kung gusto niyang itama, yung naliligaw niyang landas na kapatid, itama mo na ngayon. Itama mo na yung mga budhi nila, itim ang kanilang budhi. Itim dahil ninanakaw ang pera ng bayan, smuggling, polboronic, kidnapping, kawating, lahat na. So dahil, kailangan natin ng numbers, chuchu. Kailangan pagkibit balikat na lang natin, let's do support Amy. Hindi lahat makakapasok yung kandidato natin. Make up your mind, darling. Ilagay nyo yan sa utak. You have to be realistic, but not being pessimistic na kasi ginto chuchu. Diba? Huwag nyo iboto yan. Okay? Iboto nyo. May mga kandidato kasi na hindi hindi kabilang sa PDP laban na mga matitino naman. We will talk about that candidates maybe later. Ilaglag na niya si Bangag, sabi ni Regs de Leon. Okay. Kung gusto niya, enough for this BS ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay naliligaw ng landas.
Straightforward mo. How? Paano siya naligaw ng landas? Dahil siya ay tumitira ng pulburon, siya ay patuloy na nagdanakaw ng kaban ng bayan, patuloy na sumisinghot, patuloy na sangkot sa kidnapping, patuloy sa sangkot sa pulburonic, na mahabang tayo ay nagbabakbakan sa social media, sila ay nagpapakasarap sa pera ng bayan, ninanakaw nila ang pera ninyo. So never again sa mga Marcos. Tandaan nyo yan. And now, punta na tayo sa kanilang dramatization. Okay? Ngayon ay naghain daw ng reklamo itong NBI director, ang gobyerno ni Bangag, ng inciting. Well, narinig yun naman ng inciting to sedition doon sa pulboronic video na ipinakalat ko o ipinalabas ko. Idaamin ko yan. The only defense I have is the truth. Hindi yan defamatory, yaan ay ginawa ni Bangag na suminghot siya, sumirit siya ng puting-puti na pulbura na parang ikinula. Okay, tignan natin. Basahin lang natin dito. Okay. Ang sabi dito sa balita, right? Ang balita, okay, tignan natin. Just in, naghain ng reklamo ng inciting to sedition laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kaugnay ng pulboronic video. Pinaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related perjury, computer-related perjury, are you kidding me? Di ba? Ito ay mga kasinungalingan palangga at pagtatanim na naman ang kaso ng mga aning-aning. Sabi ito, at unlawful utterances na pinabibigat pa ng paglabag sa cybercrime prevention. Naku, natakot naman ako sa mga naliligaw ang landas. Takot ako, di ba? Takot ang mga jutang generous, kayo ang matakot. And this is good. Okay, this is good para mailagay natin. At saka bakit NBI? Bakit hindi si Bangag ang nagreklamo? Siya yung sumisingot? Bangag, bakit hindi ikaw magreklamo? Bakit ang NBI? Ikaw ang magreklamo, gusto kitang makabakbakan sa korte, tangina ka. Para makita ko actual, face-to-face, yung bunganga mong nagdinudugo na at numingiwi-ngiwi. Di ba? Bangag, bangag, bangag. Bakit mo ipinapasa, kaya gusto niyong targetin ang mga vloggers kasi ini-expose katulad ko ang lahat ng kabangagan mo, Bangag. Ito ay Amy Marcos. Alam mo na ang kapatid mo matagal nang naliligaw ng landas. Matagal nang bangag ang kapatid mo. Kung gusto mong maniwala ang Pilipino sa iyo, alam mo pala na naliligaw ang landas, aantayin mo pa ang eleksyon, iboto ka muna para itama mo ang mali. That's jutang gininang kajutahan to the highest level. Oh. Hindi raw kampo ni President spokesperson, handa daw harapin. Okay? Ni dating presidential spokesperson Harry Roque, ang kasong inciting to sedition na isinampas sa kanya ng NBI. Sabi ni Spokesperson Roque, we welcome the filing of charges of the National Bureau of Investigation regarding the viral circulation of the Pulburon video. We see this as a good opportunity for President Bangag Jr. to once and for all personally disprove in court of law. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ang nakakaloka sa mga ngagva, meron kasi dito okay? Recommendations for prosecution, Claire L. Contreras. L as in libog. Libog ng mga bangag. Sino si L? So definitely, yung sinasabi nilang kakasuhan yun, hindi ako yun. Kasi Claire L. Contreras. Di ba? Mga syungabels talaga itong mga ito. Pero ganun pa man, mga kababayan kong mga pinapalangga. Okay, ang pagpapalabas ng video na nagsisinghot si Pulburon, si Bangag Pulburon, ito po ay hindi inciting to sedition. Dahil ito ay may katotohanan, okay? Ito ay, ulitin ko, authenticated po dito yon sa California. Ito na ang pinaka-aantay kong moment of truth. Sinasabi nila, di ba, na pinaano daw nila, pinatest nila sa India kung ano-anong mga what do you call it, yung mga app. Bring it on
Do you think natatakot si palangga ninyo? Dito sa mga paninindak nila, ito po, ulit-ulitin natin, paninindak, intimidation, sila dapat nakasuhan sa ginagawa nilang pag-forge ng mga peking address, pag-fabricate, pag-fraud ng peking address dyan sa Pilipinas, enable for this bangag to file a case against me. Dyan pa lang, pag-abuso na sa judicial process ng Pilipinas na naggawa sila ng peking address, yung favorite ni Lisa Tanas, na ilagay, gamiting address ko ay nandyan sa Pasig. Yung number 1962 na pinapuntahan natin sa palangga nating mga volunteers dyan. Remember that? Okay? Yan pa lang ang paggamit nila ng address, ng may address, fraud yan. Sila dapat ang kasuhan, hindi ako. Kaya ginawa nila, nag-invento sila ng address, mga kababayan, para maisakatuparan nila yung kanilang fabricated crime. Kasi hindi ka masiservan, hindi naman ako naservan ng mga notice, ng mga subpoena, kung ano pa, ng mga kaso-kasong ito dahil nga ang address ko ay nasa Amerika. So ang ginawa nila para maput on the record nila diyan sa Korte Suprema, sa Bureau, sa ano tawag dito, sa Camp Crame, sa lahat ng sangay ng gobyerno, kailangan nila mag-invento ng address o gumawa ng mga peking address para maitanggapin ng prosecutor. Kaya itong mga gunggong na ito, yan ang mga bangag. Yan. At habang sila ay nagkakamali sa kanilang mga kagaguhan, ako na ay puntos naman ito sa akin para magamit ko sa mga kaso na binabato nila sa akin at hindi ko uurungan ang mga buwaka ng inang na mga kaso na ito, pero kasi sa kasong final nila si Claire L. Contreras, hindi po ako si Claire L. Contreras. Baka yung isang Claire L. Claire Libog. 'Di ba? So yun mga kababayan. Ngayon, gusto ko lang sabihin, ulitin ko po sa kapapasok pa lang, hindi maglalakas ng loob si Maharlika na magsabi na ito'y authenticated, ang forensic, kung ito'y galing sa what? Dito sa forensic expert. At dito natin babakbakan, okay? Hindi ko to pwedeng i-share, hindi ko pwedeng bigyan ng what you call it? Ng weapon ang mga bangag, di ba? Sabi, i-share mo nga. Julul, okay? Gumastos kayo. Magpa-authenticate din kayo ng sarili ninyo to counter this. Alright? Ayan, audio analysis, video analysis, GOP structure, and frame analysis. Ayan, yan naman yan. Yung mga may alam dito sa forensic, alam nyo yan. You know, so mahaba ito mga kababayan. Ayan, do you think si Maharlika gagawa ng mga ganyan? May alam ba ako sa ganyan? Gumawa nga ako ng group na The Hague Updates na akala ko kaming dalawa lang nitong palangga ako makakakita. By the way, mag-leave the group na kayo doon sa The Hague Updates. Ako po yun, pero hindi yun intention para para kung ano man. Nag-try out lang kami for whatever reason itong palangga ako. Akala ko kaming dalawa lang makakakita. Ang daming nag-friends, libo-libo, ay nag-join sa group. So, do you think ang lola ninyo? Well, hindi ko na kailangan mag-i-depend ang sarili ko dito sa inyo. Sa korte na lang tayo magdepensahan, ha? Para mapakita natin mismo sa mga hurado kung paano ngumingiwi ang iyong ngusong puting-puti ng white powdery substance, mga kababayan. So itong entropy analysis na ito, pinakita na natin sa inyo many times, at ito nga, permado nga ito mga kababayan, at ang conclusion dito, basahin ko ulit, after, ayan, paano, ito daw ay, ang sabi nila, ito daw ay minanutulak ko, computer chubu-chuchu. Hindi po ganun si Palangganyo Maharlika na what? Magmamanipulate ako para magpakyut sa inyo? Hindi ako udsyo nga, katulad ng mga bangag. Okay, ang sabi dyan, okay, figure 4. Dyan sa picture na yan, figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been
AI reprocessed. Has not been AI reprocessed. Conclusion. After conducting a thorough analysis of video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Ayun, yun mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ayan, gagawa na naman sila ng pananakot, pero syempre hindi matatakot ang ating palangga. Wag kayong matakot. Lahat dyan sa magpo-post as long as inyong mga pinopost ay inyong opinion, pananaw, at meron kayong ebidensya. Yun lang mga kababayan ang pwede nating ilaban sa bangag na ito. Alright? Bakit kamo? Dahil lang sinasabi, ang pinakita kong video sa inyo noong July of 2024 last year, ito po ay hindi inciting. Sa halip, ito ay public interest, usaping pampubliko na kailangang malaman ninyo na ang presidente ninyo ay sumisinghot ng parang puting ikinula na white powdery substance. Diba? Hindi ko ito ipinakita para maggurguran kayo. Ipinakita ko ito para what? Para ipaalam sa ating mga kabataan na tayo ay lumulubog na sa karimlan. Dahil ang ating presidente ay addictus benedictus na dapat sana ang ating mga kinauukulan, ang AFP, PNP, DND, lahat ay protektahan ang mamamayang Pilipino laban sa mga bangag. What's the point? Na tayo ay may mga batas para sa mga illegal na pulburon. Kung mismo ang presidente ay hinahayaan ng ating mga taong gobyerno katulad ng AFP, PNP, NBI, DILG na ang kanilang presidente, ang kanilang commander-in-chief ay laging sabog na sabog sa parang puting ikinulang pulbura o pulburon. 'Di ba? Ito ang ating layunin o ang aking intensyon nung ako'y pinakita, hindi po para gumawa ng kwento kay Bangag, dahil hindi ko kailangan gumawa ng kwento na siya ay addictus benedictus dahil alam ng buong circle niya, 'di ba? Ayan nga si Cathy B nagpapatotoo diyan na mismo si Anton Lagdameo ay dumudugo din ng ilong sa kakapulburon, magkaklase sila. Bakit ayaw nilang kasuhan si Cathy, 'di ba? Naghahamon din 'yan. Para mapatunayan, magbabakbakan sila sa korte. So itong mga kanilang mga pagkakaso-kaso sa amin ni Harry Roque, ito po ay panakot sa inyo, intimidation para wag na kayo mag-share, wag na kayo mag-react, wag na kayo mag-comment. Sabi ko, over my alindog, okay? 'Di ba? Over my alindog. Sa huling patak ng aking alindog, hindi ko susukuan ang ating laban sa mga aning-aning na bangag. Hindi po tayo matatakot dahil unang tinakot ako nakipagsabuatan si Satanas kay Anthony Taberna. Kung saan si Anthony Taberna, yan din dapat ang kakaso-kaso na yan dahil nag-fabricate yan ng address ko dahil sa akin utos ni Satanas. Nag-fabricate ng address siyang unang-unang nag-fabricate dyan sa Pasig para maisakatuparan, ma-file nila ang kaso. Then nandyan yung Poy Quiñones. Ayan, nag-fabricate din ng address, pare-pareho sila. Imagine mo, nag-file ng case here, nag-file ng case dito, which is saan ang address ko? Alam pala nila na may address ako sa Amerika. Bakit nag-file ng case, nag-fabricate sila ng address dyan sa Pilipinas? O kung sa Pilipinas ako nakatira, bakit sila nag-file dito sa Amerika? Alam pala nila na doon ako nakatira, bakit sila nag-file dito? Kaya habang sila ay nagkakamali, points po ito sa atin. Magagamit natin ito sa ating mga depensa pagdating sa harap ni Lolo Trump. So magagamit lahat natin ang depensa. Si Nikki Cosseteng, di ba? Ayan, bakit hindi kinakasuhan yan? Yan ang unang nagsabing addictus, isa pa yan, na addictus benedictus si Bangag Jr. Right? Yan mga kababayan, ang mga eksenang kaganapan. Alright? Nagano tayo Aha. Alright. Okay. Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, sabi ni Nayo Floro. Okay, doke. Ito natin. Alright, tingnan natin dito ang mga palangga.
Itapon sa kumunoy ang mga bangag. So ngayon, mga kababayan, kaya talaga sila galit na galit dahil totoong Addictus Benedictus si Bangag. Paano naging inciting to sedition yung pulburon video? Nung pinakita ko ba yan? Sinabi ko bang gurgurin nyo si Bangag? Sinabi ko ba dyan sa mga sundalo, gurgurin nyo si Bangag? Diba? Ang sinabi ko, kumilos kayo, manindigan, at magsalita na ang inyong presidente ay Addictus Benedictus. Paano naging defamation yan o cyber libel yan? Diba? Makakasuhan ka lang ng defamation, cyber libel kung ikaw ay naninirang puri. May sisirain pa bang puri kay Bangag? Ay alam sa buong mundo, you go to Europe, you go to America, kilala na sila ay mga kawatan. And now ngayon, pulboronic. Paano mo sisirain yan? Matatalo ka lang sa kaso, mga kababayan, kung ikaw ay gumawa ng kwento na ay si Bangag ay nagpulburon o nag-fabricate ka ng video na yan na sinasabi nilang fabricated, okay? Kung ikaw, makakalaboso ka lang kung ikaw talaga ay nag-fabricate. Kaso nga, mayroon tayong authentication, maglalabanan, ang authentication, maglalabanan kami sa korte, okay? Ipipresent natin yung mga ebidensya, katulad ng pulboronic video, doon ngayon, akala nyo ganun-ganun lang, pag kayo nag-headline na, oh Marlica, Harry Roque, kasuhan, panalo na sila. Hindi po ganun ang batas. Magbabakbakan kami sa court, doon yun nga ang iniintay ko eh. Iniintay ko na ipalabas ni Bangag na magkaso si Bangag Jr. ng cyber libel against me para magharap kami sa korte at pag-uusapan kami international. Kaso lang, ang nag-file ng case ng cyber libel is yung NBI. Sila ba ang na-libel? Sila ba ang na-defame? Anyway, hindi mo na kailangan i-defame ang NBI, mga julul. Ang gobyerno, entire government ng Bangag ay talagang dinestroy nila dahil sila mismo ay kasabwat ng mga Bangag sa Malacanang. Yan ang katotohanan dyan. Propaganda, exactly nila, para takutin kayong mga mamamayan, para takutin kayong mga vloggers. Dahil recently, ang sabi ni Bangag, hahabulin, pananagutin ang mga vloggers. Sinabi Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!